buhay mga ginigili kong mag-aaral sa ika-6 na baitang. Narito tayo upang talakayin ang mga katangian ng iba't ibang solid figures. Kasabay nito ay ang pagtuklas sa makulay at mayamang kultura at tradisyon ng lalawigan ng Tarlac. Meron akong kaibigan pagharap ko sa mundo. Pagsagot sa tanong, ilan, ano, alin, paano, Matang katulong sa ating pagsulong, paglikha't pag-unawa ng hiwaga. Minsan ang mahirap at seryoso, Nakakatakot, nakakalito, buti na lang may kasama pa tayo. Sipag, tiyaga, isip at talino. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay tayo. Kaya mo, kaya ko, matutunan ng math. Kaya mo, kaya ko, mag-usap magsikat. Isip plus tiyaga equals madali. Sa pag-uumpisa ng ating talakayan, inaanyayahan ko ang lahat na awitin ang awit ng Tarlac at sabay-sabay nating lakbayin ang ilan sa mga ipinagmamalaking puok ng lalawigan. Iba-iba ugay at gawin sa may gitna ng sulubin. Ang aking pinipig ay ang pagwawagin. Ang samyo ay sarang na kung sila ka maalangin na lang. Bayan-bayan Ngayon ay ating baliktanawan ang iba't ibang plain figures. Tukuyin ang mga plain figure na makikita sa mga obra ng bayan na lumahok sa ginanap na Belenismo sa Tarlac 2023. Dagdag kaalaman, ang Belenismo ay isang taunang patimpalak sa probinsya ng Tarlac na nagsimula noong 2007. Tampok dito ang paggawa ng iba't ibang interpretasyon ng Belen tuwing Kapaskuhan. Pagmasdan ng Belen na obra ng mga taga San Clemente, Tarlac, anong plain figure ang makikita sa larawan? Tama! Ating makikita ang hugis quadrilateral. Anong plain figure naman ang makikita sa ginawang Belen ng Tarlac City? Mahusay! Circle ang hugis ng kanilang Belen. Dumako naman tayo sa Belen na gawa ng ating mga magigiting na sundalo. Napakamalikhain, hindi ba? Triangle naman ang pangunahing hugis na makikita sa kanilang obra. Hindi naman pahuhuli ang Belen ng mga taga-Concepcion, Tarlac. Anong hugis naman ang makikita sa kanilang obra? Tama! Hango sa hugis pentagon ang kanilang kahangahangang Belen. Sa community category naman ay ang entry ng St. Michael the Archangel Parish. Anong plain figure ang makikita sa makulay nitong Belen? Magaling! Square naman ang bubungad sa kanilang obra. Nang malikhain ang mga Tarlakenyo pagdating sa paggamit ng mga indigenous materials upang makabuo ng kamanghamanghang mga Belen. Handa na ba kayo? Halina't libutin natin ang ilan sa mga ipinagmamalaking lugar sa lalawigan ng Tarlac. Habang kayo ay namamangha sa ating pamamasyal, ay hanapin natin ang mga solid figure na makikita sa bawat larawan.
gamitin ang mga modelo ng solid figures bilang gabay. Ang bayan ng Gerona ay may pinagmamalaking isdaan floating restaurant na dinarayo dahil sa masarap at sariwa nilang isda. Hanapin sa larawan ang kahalintulad ng hugis sa kaliwa. Tama! Ang mga poste sa larawan ay hugis cylinder. Tuwing gabi ay makikita ang mga pailaw sa kahabaan ng daan sa Bamban, Tarlac. Magaling! Ang mga nakasabit na lantern sa puno ay hugis sphere. Kamakailan ay inilunsad ang Hot Air Balloon Festival sa New Clark City sa bayan ng Capas, Tarlac. Inyo bang nakita ang kahalintulad na larawan ng hugis sa kaliwa? Magaling! Hugis cone ang isa sa kanilang hot air balloon. Ang Urban Oasis Resort ng Tarlac City ay dinarayo dahil sa taglay nitong ambience. May kahalintulad ba ang hugis sa kaliwa kung ating susuriin ng larawan? Tama! Ang mga kubo sa Urban Oasis Resort ay hugis triangular prism. Binabati ko kayo sa husay ng inyong observation skills. Ano nga ba ang solid figures? Objects in the real world are called three-dimensional since they have length, width, and height. In mathematics, the three-dimensional figures are called solid figures. A solid figure whose sides are all polygons is called a polyhedron. Tarlac Province provides a wide range of solid geometric figures derived from its indigenous products that attract local and foreign tourists. Here are some of the best native products Tarlac Province has to offer. Dagdag kaalaman. Ang Tarlac ay isa sa mga lalawigan ng Rehiyon 3. Ito ay kilala bilang melting pot ng Luzon. Ang pangunahing produkto ng Tarlac ay palay at tubo. Sa katunayan, ito ay may sariling kabiyawan ng palay at tubo. Bukod sa mga ito, ang iba pang pananim ay mais, niyog at gulay. Kilala ang bayan ng Anao bilang ilang-ilang capital of Tarlac, kung kaya't ilang-ilang perfume ang bida sa bayan. Ang mga bote ng perfume na ito ay hugis cylinder. Handicraft naman ang isa sa ipinagmamalaki ng bayan ng Concepcion. Hugis sphere naman ang ilan sa kanilang mga produkto. Ang patok sa panlasang tamales naman ay mula sa bayan ng Bamban. Ang hugis nito ay animoy isang rectangular prism. Hindi naman pa uhuli ang inuyat mula sa bayan ng Gerona. Kitang-kita sa latang lalagyan ang hugis cylinder. Nakamamangha at nakatatakam, hindi ba? Ano nga ba ang natatangi sa bawat solid figure na inyong nasaksihan? Kasabay ng ating paglalarawan at pagtuklas sa mga solid figure sa lalawigan ng Tarlac, samahan ninyo akong libutin ang makukulay at masaganang kultura ng Tarlac sa street dancing competition na nagpapamalas ng mga pistang bayan sa lalawigan. Dagdag kaalaman, sa taunang pagdiriwang ng Kanlahi o Kanlungan ng Lahi Festival, ay ibinibida ang husay at galing ng bawat Tarlakenyo. Kultura, tradisyon, kasaysayan, produkto at mga lokal ng bawat bayan ang ipinakikita sa Kanlahi Street Dancing Competition. Panoorin natin ang video clip mula sa Exploring Tarlac na nagpapakita kung gaano kakulay at kagrandyoso ang Kanlahi Street Dancing Competition.
Ang larawang ito mula sa video clip ay nagpapakita ng isang ice cream cart na hugis rectangular prism. A rectangular prism is composed of 2 rectangular bases and 4 rectangular lateral faces. It has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. Cube naman ang makikita sa ginamit na box stand sa larawan. A cube is a prism with a square base. All its faces are square. It also has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. Sa susunod na larawan, sphere naman ang ating makikita sa headdress ng mga kalahok. A sphere is a curved surface of points that are all the same distance from the center. No face, edge, nor vertex. Pyramid naman ang hugis ng chord props na hawak ng mananayaw. It is a polyhedron whose base is a polygon and the lateral faces are triangles. A square pyramid has 5 faces, 8 edges, and 5 vertices. Hugis cylinder ang ginamit na rattan basket ng mga kalahok. A cylinder has 2 circular bases that are congruent and parallel. It has 1 curved surface, 2 edges, and 2 faces. Sa huling larawan, makikita ang hugis cone na sa lakot. It has 1 circular base which tapers to a point called the apex. A cone has 1 curved surface, 1 edge, and 1 face. Mula sa mga makukulay na pista ng bayan na ginaganap sa iba't ibang bayan ng Tarlac, halina't suriin at ilarawan natin ang mga solid figure na representasyon ng bawat isa. Ang ice cream cart ay hugis rectangular prism na may 2 rectangular base at 4 na rectangular face. Cube naman ang hugis ng box stand na may 6 na square face. Ang headdress ng mga mananayaw ay hugis sphere na may curved surface. Sa ginamit na corn props ng mga mananayaw, pyramid naman ang hugis ng mga ito na may triangle lateral faces. Cylinder ang rattan basket na ginamit na may 2 circular base na parallel. Sa lakot ng mga mananayaw ay hugis cone na may 1 circular base at apex. Maliban sa mga bagay na makikita sa street dance of festivals, maaari ba kayong magbigay pa ng mga produktong matatagpuan sa inyong bayan na representasyon ng mga solid figure? Mahusay! Handa na bang lahat para sa ating unang gawain? Kung gayon ay tukuyin ang solid figure na inilalarawan sa bawat bilang. Piliin ang mastong sagot sa loob ng kahon. Ito ba ay cube, cone, rectangular prism, pyramid, cylinder, o sphere? Number 1. It has 1 circular base which tapers to a point called the apex. Number 1. It has 1 circular base which tapers to a point called the apex. Yes, it's a cone. Number 2. It has 2 circular bases that are congruent and parallel. Correct. It's a cylinder. A prism with a square base. All its faces are square. It's a cube. For the 4th number, it is composed of 2 rectangular bases and 4 rectangular lateral faces. It's a rectangular prism. 5. It is a polyhedron whose base is a polygon, and the lateral faces are triangles. You got it. It's a pyramid.
Mahusay mga bata, ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Pagtambali ng mga solid figure sa hanay A sa kahugis nitong produkto ng Tarlac sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot. Mayroon tayong ilang-ilang facial primer, copies made lanterns, at handicrafts. Narito ang mga kasagutan sa bawat bilang. Nakuha ba ninyong lahat ng tama? Mahusay! Tunay ngang mas epektibo at nakalilibang ang pagkatuto kung kasabay nito ang pagtuklas sa kultura at tradisyon ng lalawigan ng Tarlac. Objects in the real world are called three-dimensional since they have length, width, and height. In mathematics, the three-dimensional figures are called solid figures. A solid figure whose sides are all polygons is called a polyhedron. Ang mga halimbawa ng solid figures ay cube, cone, cylinder, prism, pyramid, at sphere. Ang bawat isa ay may kani-kanyang katangian ayon sa bilang ng kanilang faces, edges, curved surfaces, at vertices. Para sa pagtataya, kumpletuhin ang isang maikling sanaysay na nagpapakita ng mayaman at makulay na kultura ng Tarlac. Salungguhitan ng tamang solid figure sa pagpipilian. Gamitin ang mga larawan bilang inyong gabay. Tarlac is known as a melting pot of Luzon because of its rich culture and tradition. It is home to the different historical landmarks and tourist destinations, one of which is the Goshen Resort of Bamban, Tarlac, which resembles a cone, pyramid, or cylinder. Ang tamang sagot ay cylinder. Tarlac also has Capas National Shrine, which is a historical landmark in which the topmost part of the obelisk is shaped like a blank, cube, cone, or sphere. And this landmark commemorates the hardship of the Filipino soldiers during the Bataan Death March. Mahusay! Ang tuktok ng obelisk ay animoy hugis cone. Going to the north is Herona, Tarlac, which offers bright and colorful holiday season because of their lantern industry. Some of their copies-made lanterns are sphere, pyramid, or triangular prism. Tama, ang mga lantern ay hugis sphere. When it comes to one-of-a-kind glamping experience, San Jose Tarlac offers Mudita Glamping Resort. Their blank, cone, triangular prism, or cylinder-shaped huts are cozy and environment-friendly. Magaling, hugis triangular prism ang kanilang mga kubo. Ultimately, Tarlac has a Capitol building which symbolizes resiliency among Tarlaceños. The cube, cylinder, or pyramid-shaped columns of the building show how strong Tarlaceños stand together whatever challenge life has to offer. Tama! Ang mga poste sa entrada ng Kapitolyo ay hugis cylinder. Para sa karagdagang gawain, have a quick tour with your family or friends within your municipality. Take at least 5 pictures of the different products or spots you feel very proud of and are associated with the solid figures we discussed. Upload them on your social media account and caption it with Tatak Tarlac. Hashtag, laging angat ang Tatak Tarlac. O mga bata, kaya huwag kayong mawawala. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Mabuhay ang Tarlac, nagkakaisang mga lahi.